Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Kapwa online seller, posibleng utak din sa pagpatay sa mag-asawang Arvin at Lerma Lulu sa Pampanga. Dating PNP Chief Oscar Albayalde, inaming malapit si Garma kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kampanya laban sa underground pogo, pinaiigting. Sa MBC TV correspondents, mangingisda, natagpo ang patay sa dagat sa Bataan. Sa MBC TV Sports, Olympic boxer Hergy Bacquiadan, wagi ng ginto sa Asian Kickboxing Championships. At sa Showbiz Spotted, Kim Chiu, Julia Barreto, nominado sa 29th Asian Television Awards. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisya ang posibilidad na kapwa online seller ang utak sa pagpatay sa mag-asawang Arvin at Lerma Lulu sa Pampanga. Ito'y matapos matukoy ng Region 3 Police ang dalawang gunmen, kanilang mga armas at motorsiklo na ginamit sa krimen. Ang buong detalye sa ulat ni Arnold Herrera. Sinisilip na ng mga pulisya ang posibilidad na ang online seller na si J.M. Perez ang mastermind sa likod ng marahas na pamamaslang sa mag-asawang Arvin at Lerma Lulu sa Pampanga noong October 4. Ito'y kasunod ng mabilis na development sa kaso nang matagumpay na mabacktrack ng mga pulis ang dalawang gunmen, kanilang mga armas at motorsiklong ginamit sa krimen sa Gapan, Nueva Ecija. Sa panayam sa DZRH, inamin ni Police Regional Office 3 Regional Director General Rodrigo Maranan na agad nagsanga-sanga ang development sa kaso matapos umamin sa interrogation ang dalawang suspect. Nung nahuli natin yung dalawang suspect na gunman, yung una, ay sa atin silang isinubject sa tactical interrogation. At sinabi nila yung dalawa pa nilang kasama na nag-serve as lookout. Tapos nung nahawakan natin yung dalawa, tiniay uli natin or tactical interrogation, sinabi naman nila yung middleman at saka yung nag-recruit sa kanila. Natuklasan din sa investigasyon ang palitan ng text messages kung saan nakasaad ang mga inisyal na plano sa nooy isasagawa pa lamang na krimen. Base doon sa kanilang mga usapan, doon sa cellphone, talagang mangingilabot ka doon sa kanilang mga usapan. Nga sinasabi natin na gusto nilang pasukin na doon sa bahay na tinitirhan yung mag-asawa para kahit sinong tao dapat patayin para walang testigo at kunin yung cellphone at saka yung cheque na nagkakahalaga ng 13 million pesos. Dahil dito, iniimbestigahan din ng pulisya ang posibleng pagkakasangkot ni J.M. Perez sa krimen, maliban sa asawa nitong si Anthony Limon na kasalukuyang itinuturong mastermind. Lalo't inamin ng isa sa mga gunman na may pagkakataon na nakakasama nila ito sa mga pag-uusap. Maliban dito, mayroon din silang pagkakautang sa mga biktima na aabot sa 13 milyong piso, bagay na nagko-corroborate sa cheque na nakapangalan sa kanya mula sa mga ebidensya. Ayon pa kay Maranan, aabot na sa higit 1 milyon ang nagastos ng sinasabing mastermind makaraang matuklasan na mayroon itong hinar na unang grupo ng assassins na naunang mabigong paslangin ang mag-asawang Lulu. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, inamin ni dating Philippine National Police Chief na si retired General Oscar Albayalde na malapit ang dating PCSO General Manager at Police na si Royina Garma kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa dating hepe ng pambansang pulisya, namumukod tangi si Garma na dumaan sa donning of ranks kay dating Pangulong Duterte. Narito ang buong detalye sa report ni Kyle Julias.
Ikinwento ng dating hepe ng pambansang pulisya na si retired General Oscar Albayalde na namumukod-tangi si dating PCSO General Manager Reina Garma na dumaan sa Dunning-Franks kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya'y police colonel pa lamang. Tumutukoy ito sa seremonya ng pagkakabit ng insignia sa mga pulis kapag tumaas na ang kanilang ranggo. Sa programang 2x2, isinalaysay ni Albayalde na si Garma lamang ang nag-iisang colonel na nagpadon ng ranggo kay Duterte sa harap mismo nilang mga general ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines. Kaya natural kung makikita mo po yung na mag-isa idodon ng rank ng isang pangulo. Medyo alam na po na siguro na lahat na Bagyo. Iba ito. Iba ito. Dahil kami nga po, hindi dinodon ng rank ng Pangulo, kundi ikaw mag-chief PNP lang. Oo nga, general na yun. General na, tapos chief PNP. Opo, medyo marami po talaga ang medyo tumaas ang kilay noon, ika nga. Kasabay nito, itinanggi naman ni Albayalde na mayroong reward system sa loob ng PNP sa ilalim ng kanyang liderato. Wala umano siyang nabalitaan tungkol sa reward system maging noong siya'y regional director pa lamang ng NCRPO mula 2016 hanggang 2018. Bukod dito, nilinaw ng dating general na wala silang naging usapan ni dating Pangulong Duterte, direkta man o hindi, tungkol sa pagpapapatay sa mga drug suspect. Matatandang itinalaga ni Duterte si Albayalde bilang Chief PNP noong 2018 pagkatapos ng panunungkulan ng ngayoy senador na si Ronald Bato de la Rosa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, nanawagan naman si Senator Risa Ontiveros at Senator Sherwin Gatchalian na paigtingin ng pamahalaan ang kampanya nito laban sa mga underground pogo. Ayon kay Senator Ontiveros, dapat magpatuloy ang pagpapalayas sa mga pogo sa kahit na matapos ang investigasyon sa Senado at ang deadline na December 31 ng Pangulo sa mga pogo. Narito ang buong report ni Raymond Dadbaas. Hamon sa pamahalaan kung paano mapatigil ang mga underground pogo operations. Ito ang paniniwala ni Senador Risa Hontiveros ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga sa mga pogo. Para sa Senador, ang total ban sa pogo ay dapat mangangahulugan ng total ban. Kasunod ito ng napaulat na naglipa na ngayon ang mga underground pogo. Ayon kay Hontiveros, dapat lang paigtingin pa ng gobyerno ang kampanya laban sa mga pogo kahit na matapos ang December 31, 2024 na deadline ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga legal na pogo. Sabi ng senador, malapit nang magtapos ang investigasyon ng Senado sa mga pogo, ngunit ang kampanya upang mapalayas lahat ang mga pogo sa bansa ay dapat magpapatuloy. Sa panig ni Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Ways and Means, temporary lamang ang operasyon ng mga underground pogo dahil tiyak na liliit din ang mundo ng mga ito. Ito ay kapag lalo pang higpitan ng gobyerno ang kampanya laban sa mga illegal na pogo. Sang-ayon si Gatchalian na bigyan ng mas malaking pondo ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK-CC dahil ang organized crime gaya ng pogo ay hindi titigil. Ang mga pogo ay sangkot din sa iba't ibang krimen tulad ng money laundering, human trafficking at iba pa na pwedeng magtuloy-tuloy dahil sa kanilang international network. Una nito inahayag ng mga opisyal ng PAOK-CC na naghiwa-hiwalay na sa mas maliliit na operasyon ang mga pogo operators at nasa mga bahay-bahay na o kaya ay sa mga condominium units. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mistulang minana at pinatatakbo na ng ilang Pinoy ang mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK spokesperson Winston Casio, may ilang Pilipino na nag-take over ng operasyon ng POGO. Anya, natuto ang mga ito ng scamming schemes at sa kanila naiwan ang mga negosyo ng foreign operators. Kasunod ito ng ikinasang operasyon ng Interagency Task Force sa New Wave Technology sa Biñan, Laguna na nadatnan na lamang nila na baklas na ang hard drive ng mga computer sa loob ng sinalakay na gusali.
Kasalukuyan namang inaalam ng PNP ang posibleng koneksyon ng mga grupong pumatay kina PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at Tanawan City, Batangas Mayor Antonio Halili. Ayon sa PNP, parehong mga pulis ang itinuturong salarin sa dalawang kaso. Sa iba pang detalye, narito ang report ni Edniel Parosa. Inaalam na ng pambansang pulisya kung iisang grupo o kumpas ang nasa likod ng pagpatay kina PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at Tanawan City, Batangas Mayor Antonio Halili. Paliwanag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, pareho kasing mga pulis ang itinuturo sa dalawang sensational case. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na binubulat-lat ng PNP ang ilang cold cases dahil sa expose ni dating Police Colonel Reyna Garma sa Kamara. Sabi ni Fajardo, bukod sa mga kaso ni Barayuga at Halili na parehong iniuugnay sa illegal drugs, priority ng PNP ang pagbuhay sa iba pang cold case na kinasasangkutan ng mga elected official. Tutulong tayo na ma-resolve, maimbestigahan ng tama itong mga kaso na ito. That's the only way na makakabangon yung institusyon na wala tayong pagtatakpan, no overarch dito sa sinasabing alleged reward system. Sino ba ang talagang nagpasimuling totoo kung totoo yan? Binigyang din naman ng opisyala na ayaw pangunahan ng PNP ang nagpapatuloy na Quadcom hearing na hahayaan umano nilang gumulong bago bumuo ng konklusyon. Lumikha na ng komite si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil para imbestigahan ang mga pahayag ni Garma sa pangunguna ng CIDG. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, kinilala at pinarangalan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kumpanyang sumusunod sa responsableng pagmimina sa Residential Mineral Industry Environmental Award na ginanap sa Malacanang ngayong araw. Ang buong detalye tinutukan ni Lef Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala sa mga mining company na nagsusulong ng tamang pangangalaga sa kapaligiran at kalikasan. 13 kumpanya ang ginawaran ng Presidential Mineral Industry Environmental Award sa isang seremonya sa Malacanang. 7 ang tumanggap ng parangal sa kategoryang Surface Mining Operations, 4 sa Quarry Operations category at 2 sa Mineral Processing category. Ang PMIEA ay taunang pagkilala na ibinibigay ng Department of Environment and Natural Resources at ng Mines and Geosciences Bureau. Dito'y tinitingnan hindi lang ang pagsunod ng mga kumpanya sa environmental compliance, kundi ang husay ng kanilang mining operations, commitment sa pag-unlad ng komunidad at pagiging consistent sa kanilang best practices. Sa kanyang talumpati, hinimok ni Pangulong Marcos ang mga nasa industriya ng pagmimina na ipagpatuloy ang responsableng pagmimina at inatasan ang DNR na palakasin pa ang mga regulasyon sa pagmimina para masigurong nasusunod ang mataas na safety and environmental standards. It is imperative that we adopt mining practices that prioritize the environment to ensure that our extraction processes are clean, efficient, and restore the land that has been mined. We must also foster innovation by driving research into new methods of mineral processing, methods that reduce waste and energy consumption. Para sa MBC TV Network News, ito si Lef Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng kickboxing, matagumpay na nakuha ng Filipino boxer at Olympian na si Hergy Bacquiadan ang gintong medalya sa Asian Kickboxing Championships 2024. Maliban sa kanya, ilang Pinoy athletes din na nakasungkit ng medalya sa naturang tournament. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Ilang buwan lamang makalipas ang 2024 Paris Olympics, muli na namang gumawa ng ingay ang Filipino boxer na si Hergy Bacquiadan matapos magwagi ng ginto sa Asian Kickboxing Championships 2024. Dinomina ng Olympia ng female K1 75kg category at tinalo ang pambato ng China na si Jin Wei Teng sa tournament na ginanap sa Cambodia. Nakuha ni Bacquiadan ang isa sa 4 na gintong medalya ng Pilipinas sa Asian Meet. 2 ay mula kay Joven Medallo sa men's form, men's musical forms, with weapon and without weapon. Dinagdagan din ni Carlo Von Buminaag ang gold medal haul ng bansa ng pangunahan ng men's 67kg low kick category. Maliban sa mga ginto,
Nakapag-uwi si Jana Lavador ng 3 bronze sa women's musical forms with weapon and without weapon. Bronze din kay Renz Dakel sa low kick female 48 kg. Third place finish para kay Lance Iron Villamer sa 63 kg male. At isa pang bronze mula kay Daryl Chulipas para sa full contact 51 kg male. Sa aming pagbabalik, Pinoy boxer John Riel Casimero suspendido mula sa paglalaro sa Japan ng 1 taon. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Paglikas ng mga OFW sakaling magkagulo sa Taiwan, paplansyahin ng Marines sa exercise Kamandag. Mga regulasyong ilalatag sa Pasko, paplansyahin na naman ng MMDA. Sa MBC TV Sports, Pinoy boxer John Riel Casimero suspendido mula sa paglalaro sa Japan ng 1 taon. At sa Showbiz Spotted, Kim Chiu at Julia Barreto nominado sa 29th Asian Television Awards. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dapat nang itigil ang investigasyon ng Quad Committee sa War on Drugs at Extrajudicial Killings noong nagdaang Administrasyong Duterte at ilipat na ito sa korte. Ito'y dahil ayaw manong mangyari ni Senator Amy Marcos ang sinapit ng pamilya niya na nabuli ng mahabang panahon bago nabigyan ng hatol dahil sa mabagal na pag-usad ng kaso. Ang buong detalye sa ulat ni Jackie Resio. Isang dako na maganda naman na lumalabas yung katibayan kasi aminin natin, ang bagal-bagal ng korte, nakakapagod din, inaantay natin. Pero sa kabilang dako, alam ninyo, nagtiis kami ng ganyan ng 36 years na binubuli yung pamilya ko. Kinukuyog kami at wala na kami sa uso, palibhasa bumaba sa posisyon. Ayokong mangyari sa iba. Masakit sa akin yun eh. Ayoko ng ganun. Nangyari sa amin. Nasaktan kami. Ang tagal-tagal namin nagtiis ng ganyan. Tapos gagawin mo rin dun sa iba. Tama ba yun? Ayoko ng ganyan. Paikot-ikot na lang yung Pilipinas. Di na tayo aasenso kapag ganyan. Higit sa lahat, yung mga investigasyon, para sa akin, pwede ba idiretso na lang sa kaso sa korte? Ibigay na sa NBI para kumpleto yung investigasyon at sa lalong madaling panahon, patawan na ng kaso. Iyan ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa nagpapatuloy na investigasyon ng Quad Committee ng Kamara sa War on Drugs EJ case noong nagdaang administrasyon maging ang pamilya Duterte. Sa panayam nila Deo Macalma at Elaine Apit sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi ni Senator Amy na bagamat magandang lumalabas na ang mga katibayan tungkol sa issue, ay ayaw niyang mangyari sa iba ang nangyari sa kanilang pamilya, kung saan dahil sa mabagal na pag-usad ng kaso sa korte, ay nabuli sila ng madaming taon bago nabigyan ng hatol. Kaya mas maganda na aniyang ipaubaya ang pag-iimbestiga sa korte at NBI para maging mas kumpleto ito at sa lalong madaling panahon ay mapatawan ng kaukulang kaso. Ayon pa sa senadora, ang investigasyong in aid of legislation ay dapat may patutunguhang batas, pero giit niya, wala naman siyang nakikitang panibagong mga batas na inilalabas matapos ang mga naturang investigasyon. Naman natin yung in aid of legislation, dapat may patutunguhang bagong batas. Parang wala naman ako nakikitang bagong batas. Baka in aid of ewan na lamang. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maaaring ituring na undesirable alien ang International Criminal Court o ICC kung pipilitin itong manghimasok sa Pilipinas sa gitna ng investigasyon ng extrajudicial killings o EJK ng nagdaang administrasyong Duterte. Giit ng Solicitor General of the Philippines, mayroong sariling batas at polisiya ang Pilipinas na dapat sundin. Narito ang report ni Rovic Manuel.
Maaari umanong ituring na undesirable aliens ang International Criminal Court o ICC kung pipiliting manghimasok sa Pilipinas upang imbestigahan ang extrajudicial killings o EJK sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ni Solicitor General of the Philippines Menardo Guevara sa panayam ng DZRH. Kung yung mga ginagawa nila ay wala naman sa territorial jurisdiction ng Pilipinas, hindi naman natin mapipigil yun, no? Kasi pwede naman nilang gawin yun sa pamamagitan ng ibang paraan. Pero yung pupunta sila rito mismo at dito sila magko-conduct ng kanilang investigation, maaaring hindi makalusot yun. Kasi yun nga, hindi nga natin kinikilala ang jurisdiction nila. Kaya baka hindi sila papasukin ng Bureau of Immigration, no? Baka i-consider sila na mga undesirable aliens dahil sa pangihimasok sa mga domestic procedures ng Pilipinas. Ito ay kasunod ng isinuwalat ni former Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager and retired Police Colonel Royena Garma sa pagdinig ng Quad Committee na may ipinatupad umanong cash reward system sa nagdaang war on drugs. Ayon kay Guevara, kung sakaling mag-issue ng arrest warrant ang ICC ay may proseso pa itong daraanan tulad ng diplomatic channel sa ating bansa at nakadepende pa rin sa pulisiyang ibababa ng presidente. Idaraan nila yon sa diplomatic channels, sa DFA. Pero kung ang pulisiya, ang instructions ng presidente ay hindi makikipag-cooperate ang Philippine government sa ICC, ay hindi ipapatupad yan ng ating law enforcement agencies. Tatanggapin lang nila yung warrant of arrest. Dagdag pa ni Guevara, bagamat hindi naman mapipigil ang ICC na mag-imbestiga, hindi pa rin ito basta-basta maaaring humingi ng kooperasyon at manghimasok sa Pilipinas na may sariling batas at polisiya. Hanggat ang polisiya ng ating presidente ay we have no legal duty to cooperate with you, matagal na kaming hindi miyembro niyan, at kami ay may mga sariling institusyon na kayang gawin ang mga ganyang investigasyon. Dahil yung ating sovereignty ay parang na-encroach kung yung mga bagay-bagay na dapat na pwede natin gawin on our own ay pinapasa pa natin sa mga tagalabas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, pinaghahandaan naman ng Philippine Marine Corps ang posibilidad na ilikas ang mga OFWs sakaling magkagulo sa Taiwan. Ang repatriation ng overseas Filipino workers sa naturang teritoryo ay kabilang sa mga senaryo ng humanitarian assistance drills sa Exercise Kamandag. Ang iba pang detalye, nagbabalik si Edniel Parosa. Pinaghahandaan na ng Philippine Marine Corps ang posibilidad na ilikas sa mga Pilipino sakaling sumiklab ang kaguluhan sa Taiwan. Yan ang kinumpirma ni Brigadier General Vicente Blanco III kasabay ng pag-arangkada na Exercise Kamandag kasama ang United States Marines at iba pang bansa. Ayon kay Blanco, Exercise Director ng Kamandag, kabilang sa mga senaryo ng kanilang humanitarian assistance drills ay ang repatriation ng overseas Filipino workers sa naturang teritoryo. Pero nilinaw ng opisyal na hindi nakatuon ang military exercise sa Northern Luzon at Palawan sa kasabay na joint patrol ng China sa paligid ng inaangkin nilang Taiwan. I think it's more of a preparing our forces whenever there will be repatriation of our OFWs. We are not exercising to join the fight. Ginawa ni Blanco ang pahayag matapos formal na buksan ng ikawalo at pinakamalaking bersyon ng Kamandag. Tampok ang higit 2,000 sundalo at mga pulis. Sasabak dito ang ilang miyembro ng PNP at Philippine Coast Guard kasama ng marine personnel mula Pilipinas, Amerika, South Korea, Japan, United Kingdom, Australia at observers galing France, Thailand at Indonesia. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makatatanggap naman ng 8.44 billion pesos na karagdagang pondo ang Armed Forces of the Philippines o AFP na layong ilaan sa subsistence allowance ng mga militar. Ito'y matapos dagdagan ng House Committee on Appropriation ng 292.23 billion pesos ang panukalang pondo para sa social services ng iba't ibang sektor. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Rigunan.
Para mas marami ang matulungan, dinagdagan ng House Committee on Appropriations ng 292.23 billion pesos ang panukalang pondo para sa social services na pantulong sa mga nangailangang sektor. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, chairman ng komite, ang naturang pondo ay bukod pa sa 591.8 billion pesos na inilaan ng Department of Budget and Management sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program na pinagbasihan sa inaprobahang General Appropriations Bill ng Kamara. Kabilang sa makatatanggap ng dagdag na pondo ay ang Armed Forces of the Philippines. Sabi ni Ko, karagdagang 8.44 billion pesos para sa pagtaas ng subsistence allowances ng mga militar at kapag naaprubahan, ang araw-araw na subsistence allowance ng mga sundalo ay magiging 250 pesos o 67% increase. Paliwanag ni Ko, ang dagdag na pondo para sa araw-araw na subsistence ng mga nakatalagang sundalo ay inisyatiba ni House Speaker Martin Romualdez bilang tugon sa mga panawagan ng mga kawani ng AFP. Samantala, karagdagang 3.2 billion pesos ang mapupunta rin sa AFP upang tapusin ang pagpapalawak ng paliparan sa Pag-asa Island kasama isang shelter port sa Lawak, Palawan. Ang mga ito ay bahagi ng mga pagsasikap na ipagtanggol ang West Philippine Sea laban sa patuloy na panghihimasok ng China. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas sa ating ulat panahon ngayong Miyerkules. Tulad kahapon, maaliwalas na panahon ang mararanasan sa halos buong bansa. Mainit na easterlies pa rin ang weather system na nakakaapekto sa buong Luzon. Kabilang na ang Metro Manila, gayon din sa Eastern Visayas. Kaya naman asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na himpapawid na may mga tsansa lamang ng biglaan at panandali ang buhos ng ulan sa hapon at gabi dulot po yan ng thunderstorms. Para naman sa mga kababayan natin sa Legazpi City, huwag po kakalimutan magbaon ng payong dahil magiging maulan dyan bukas, bunsod ng easterlies. Pero simula Biyernes ay unti-unti namang bubuti ang panahon. Sa pinakuling pagtaya ng Pag-asa, wala pa ring low pressure area, bagyo o anumang weather disturbance na nagbabadyang pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman malinaw pa rin nating masisilayan ang paglubog ni Haring Araw mamayang 5:35 ng hapon. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maariing itinanggi ng Philippine Coast Guard o PCG na nagkaroon ng anomalya sa bidding para sa pagbili ng mga bago nitong armas. Sa pahayag ng Coast Guard, mali ang lumabas na ang mga ulat na may irregularidad umano sa bidding sa pagbili ng mga bagong 9mm pistol. Ang buong detalye, tinutukan ni Boy Gonzales. Pinabulaanan ng Philippine Coast Guard na nagkaroon ng anomalya sa bidding para sa pagbili ng mga bagong armas. Sa isang pahayag, sinabi ng PCG masyadong malisyoso ang mga lumabas na mga ulat na umano'y may mga irregularidad sa bidding sa pagbili ng mga bagong 9mm pistol. Ang natalong bidder na isang Korean firm na Dasan Machineries Company Limited ay gumagawa lamang umano ng issue matapos hindi pumasa ang kanilang bidding document sa hinahanap ng Bids and Awards Committee ng PCG. Ang ka-joint venture daw nito ay na-disqualified matapos ang mga mali at questionable impormasyon na inilagay sa bidding document. Wala rin umanong katotohanan ng alegasyon ng Dasan Machineries Company Limited na overpriced ang mga biniling 9mm pistol at hindi rin daw tumanggap ng suhol ang mga mataas na opisyal ng PCG. Kaugnay nito, handa umano nilang sagutin ang mga kasong isinampa sa tanggapan ng ombudsman ng natalong kumpanya. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sisimulan ng plansyahin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga ilalatag na regulasyon para sa kalagayan ng trapiko sa darating na Kapaskuhan. Ngayong araw, pupulungin ni MMDA Chairman Don Artes ang mga mall operator at may-ari ng utility companies para talakayin ang mga ipatutupad na traffic measures. Partikular na lalamanin nito kung ano ang mga maaaring solusyon para maibsan ang inaasahang Carmageddon kapag Christmas rush.
Magugunitang tuwing magpapasko, nagbabago ng operating hours ang mga pasyalan, partikular na ang mga mall sa ilang pangunahing lansangan sa National Capital Region. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Marcos Administration nakatuon sa pagpapatatag ng edukasyon at ekonomiya ayon sa DSWD. Sa MBC TV correspondents, higit 80 aksidente sa kalsada na itala ng Philippine National Police Northern Samar mula Enero ngayong taon. Sa experts' opinion, iba't ibang sintomas ng depresyon, alamin. Sa MBC TV Sports, Pinoy boxer John Riel Casimero suspendido mula sa paglalaro sa Japan ng 1 taon. At sa Showbiz Spotted, Kim Chiu at Julia Barreto nominado sa 29th Asian Television Awards. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa gitna ng tulong na naibibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nakatuon naman ng Marcos Administration sa pagpapalakas ng edukasyon at ekonomiya bilang mga pangmatagalan o long-term effort ng gobyerno laban sa kahirapan. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Rose Babiera. Binigyang diin ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay nakatuon sa pagpapasigla ng ekonomiya at paghatid ng magandang edukasyon para tulungan ang bawat Pilipino. Sa panayam kay Secretary Gatchalian, sinabi ng kalihim na bagamat panandali ang lunas lamang na ibibigay ng social welfare sa tulong ng kagawaran, nananatili namang prioridad ng Marcos Admin ang pagpapalakas ng edukasyon at ekonomiya bilang pangmatagalan o long-term effort ng gobyerno laban sa kahirapan. Kung matatandaan niyo, lagi ng Pangulo sinasabi, panandalian or temporary lang na lunas ang social welfare. Ang anti-poverty programs katulad ng libreng edukasyon, paglago ng ekonomiya para magkaroon ng trabaho ang mga tao, yan yung mga bagay na long-term in nature para maiahon natin sila sa kahirapan. Sa parehong panayam, pinabulaanan din ni Secretary Gatchalian ang umano'y pagiging ayuda nation ng Pilipinas, kung saan nakaasa na lamang ang mga mamamayan sa tulong mula sa gobyerno. Ayon sa kalihim, wala siyang nakikitang mali rito dahil ang pagpapaabot ng tulong at serbisyo aniya ang mandato ng DSWD. Dagdag pa niya, ang pagbibigay ng focus sa mga pangmatagalang programa gaya ng edukasyon at ekonomiya ng Marcos Admin ay tugon para hindi na kailangan pang lumapit ang mga Pilipino sa social welfare. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, maaari namang makatulong sa tagumpay ng Trabaho para sa Bayan Act ng Trabaho Party List ang paglikha ng isang centralized database ng job vacancies. Ang buong detalye, nagbabalik si Edniel Parosa. Isinusulong ng Trabaho Party List ang paglikha ng isang centralized database ng job vacancies bilang isa sa mga pangunahing hakbang sa pagpapatupad ng Trabaho para sa Bayan Act. Ayon sa grupo, ang naturang database ay makatutulong na gawing mas episyente ang paghanap ng trabaho, lalo na para sa mga bagong graduate ng kolehiyo at senior high school at makapagbibigay pa ng mas mabilis na access sa mga bakanting posisyon mula sa iba't ibang kumpanya sa bansa. Giit ng Trabaho Party List, sa pamamagitan ng isang komprehensibong database, magkakaroon ng mas sistematikong job matching kung saan madaling mapagtatagpo ang kakayahan ng mga manggagawa at pangangailangan ng mga employer. Layunin din ng partido na mapabilis ang proseso ng pagpasok sa trabaho ng mga Pilipino kasabay ng pagtugon sa posibleng pagtaas ng bilang ng mga walang hanap buhay. Ang Trabaho para sa Bayan Act ay naglalaman ng 3-year, 6-year at 10-year employment plans na tutugon sa mga pangangailangan ng manggagawa at magbibigay ng insentibo sa mga negosyo upang mapalakas sa kanilang employment at operasyon. Gayunpaman, giit ng Trabaho Party List, hindi sapat na pagkakaroon ng batas. Kailangan kasi ng matinding pagtutok at monitoring upang masigurong maayos ang pagpapatupad ng mga plano. Dagdag pa rito, isinusulong ng Trabaho Party List na obligahin ang iba't ibang industriya na maglabas ng kanilang manpower projections para sa susunod na 3, 6 at 10 taon.
Ang mga projeksyong ito ay magiging mahalagang batayan para sa Department of Education maging sa Commission on Higher Education upang maiayon ang mga curriculum sa pangangailangan ng merkado at tumaas ang employability ng mga magsisipagtapos. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang mangingisda ang natagpuang patay sa dagat sa Mariveles, Bataan. Sa inisyal na investigasyon ng Mariveles PNP, huling natagpuang buhay ang biktima noong October 14. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang mangisda ang natagpuang patay sa dagat sakop ito ng Sitio Topside, Barangay Baseco, Mariveles, Bataan kahapon. Sa ulat ng Mariveles PNP, alas 3 ng hapon kahapon nang makita itong biktima na palutang-lutang sa tabing dagat. Sa inisyal na investigasyon ng Mariveles PNP, huling natagpuang buhay ang biktima na nakilalang si Junior Romero, 27 anyos, isang mangisda na residente ng Barangay 6, Hulugantan sa Cavite noong October 14, alas 12:30 na madaling araw. Sinabi ng kasama nitong mangisda na si Dave Mark Valenzuela, kainuman nila umano sa bangka ang biktima kasama ang iba pang mga mangisda at natulog na sila sa bangka at kinabukasan nawawala na umano itong biktima, subalit kanila pang hinanap ito sa loob ng 24 na oras. Lumutang na lang ito sa dagat na wala ng buhay ayon sa Maritime Philippine Coast Guard. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kubilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakapagtala ng 86 na vehicle accidents ang PNP Northern Summer ngayong taon, simula ito sa buwan ng Enero hanggang buwan ng Setyembre. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Harris Ribato, mas mababa ito ngayon kaysa sa nakarang taon ng 2023 kung saan umaabot naman sa 358 ang naitalang vehicle accidents. 262 ang ibinaba ng bilang nito ngayong taon. Una lang kinumpirma ng PNP ng bilang ay yung mga nai-report lamang sa mga police stations kung saan napag-alaman na ilan sa mga vehicle accident ay hindi na ipapaabot pa sa pulis, lalo na kung mga nasasangkot dito ay parehong walang mga lisensya. Kabilang sa mga nasasangkot ayon sa report ng PNP ay yung mga nagmamaneho ng motorsiklo na lasing o nakainom ng alak. Mula sa MBC Network News, RH34 Shane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Top 1 most wanted person municipal level sa Bulinaw, Pangasinan arestado. Nasa kustodiya ngayon ng Bulinaw Police Station ang top most wanted person na 45 anyos na construction workers at residente ng barangay Samang Norte matapos itong masakote. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Pagaduan, ang pagkadakip sa suspect ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Branch 55 Alamino City, Pangasinan para sa kasong rape by sexual assault 4 counts na may piyansang 200,000 piso, rape under Article 266-A ng Revised Penal Code at statutory rape na parehong hindi pinagkaluban ng korte ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao del Norte. Naging matagumpay ang isinagawang 3 araw na Youth Leadership Summit na ginanap sa Barangay Gymnasium sa Santo Niño, Talaingo, Davao del Norte na nagtapos noong nakarang araw. Masigasig ang 73 kalahok na kabataan na sabik na mahasang kanilang mga kasanayan sa pamumuno at bumuo ng mga bagong koneksyon. Ang kaganapang ito ay minarkahan ang kauna-unahang Barangay Based Youth Leadership Summit o YLS sa Talaingod na pinasimulan ng 56th Infantry Battalion at inorganisahan ng Barangay Local Government Unit na kumakatawan sa isang mahalagang hakbang sa pagsusulong sa pag-unlad ng kabataan sa rehiyon. Ang nasabing kaganapan ay pinangasiwaan ng Youth for Peace Movement o YFPM ng Davao del Norte na nagbibigay ng transformative at engaging experience sa pamagitan ng iba't ibang workshop, talakayan at pagsasanay sa pagbuo ng pangkat na tamo ng mga kalahok ang mahalagang kasanayan sa pamumuno at malalim na pag-unawa sa mga importante at responsibilidad na kasama ng epektibong pamumuno. Ayon kay Lieutenant Colonel Emmanuel Garcia, 56th Infantry Battalion Commander, na ang summit na ito ay hindi lamang nagsilbing plataforma para sa empowerment ng mga kabataan, kundi bilang isang countermeasure laban sa impluwensya ng komunistang teroristang grupo, ang New People's Army o NPA, na matagal nang pinagsasamantalahan ang mga vulnerabling komunidad, partikular na ang
ambag kabataan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahirap gamutin ang isang sakit na hindi nakikita ng ating mga mata dahil madalas itong naipagkikibit balikat. At kung minsan pa nga, ito'y kinukutya dahil marahil ay gawa-gawa lang daw ito ng ating isip. Tulad na lang ng sakit na depression. Pero tulad ng ibang sakit, ang depression ay isa ring totoong medical condition na dapat bantayan. Lalo't ang mga sintomas nito ay nahahawig din sa ibang sakit. Ang mga sintomas ng depression, alamin sa exclusive experts opinion report na ito. Isa ang depresyon sa mga kondisyon na mahirap kilatisin dahil maliban sa hindi ito basta-basta nadadiagnose, kahit sino ay pwedeng dumanas nito, lalaki man o babae, bata man o matanda, masayahin man o hindi. Isa pa sa mga nagpapahirap sa kondisyong ito ay karamihan sa mga sintomas nito ay nahahawig sa sintomas ng iba pang pangkaraniwang sakit, lalo na kung nagsisimula pa lang itong mag-develop. Sa kabila nito, naniniwala ang psychologist na si Dr. Kurt Christian Arcangel na hindi dapat ipagkibit balikat ang mga posibleng red flags ng isang tao na dumaranas ng depression. So number one, yung let's say withdrawal nila from social interactions. Let's say yung kaibigan mo na laging kasama mo araw-araw, ngayon parang lagi nasa bahay na lang or hindi na pumapasok. Okay? Isa sa mga red flag, no? Number one. Number two, yung noticeable changes sa appetite, no? Pag hindi na masyado kumakain or sobrang lakas naman bigla kumain, mapapansin natin yan. And even yung sa sleep pattern, alright? Pag hindi na nakakatulog, or let's say tulog naman ang tulog. Ilan pa nga sa mga red flags na dapat bantayan ay ang pagpapakita ng hopelessness o kawalan ng pag-asa. Gayun din ang madalas na pagbanggit ng mga bagay na may kaugnayan sa self-harm at kamatayan. Paalala ni Dr. Arcangel, kapag nakita natin ang mga delikadong sintomas na ito mula sa isang tao, pwede tayong mag-reach out, mag-establish ng isang safe space at hikayatin ito na lumapit sa isang medical professional, lalo't crucial anya na agad itong maagapan. Muli na namang magsasama-sama ang ilan sa mga bigating personalidad sa Asia sa ika-29 na edisyon ng Asian Television Awards na gaganapin sa susunod na buwan. At kabilang sa nakasungkit ng acting nominations ang mga aktres na sina Kim Chiu at Julia Barreto. Ang iba pang detalye tinutukan ng ating showbiz angel. Inilabas na ang listahan ng mga nominado sa 29th Asian Television Awards at kabilang sa listahan ng mga aktres na sina Kim Chiu at Julia Barreto. Si Chinita Princess Kim Chiu nominated bilang Best Actress in a Leading Role para sa kanyang pagganap sa Philippine adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim kung saan katambal nito si Paolo Avellino. Kalaban ni Kim sa naturang kategorya ang mga kapwa-aktres mula China, Hong Kong at Australia. Nominado rin ang What's Wrong with Secretary Kim for Best Theme Song. Sa isa namang Instagram post, agad nagpaabot ng pasalamat ang aktres na bagamat nominasyon pa lamang daw ito ay parang panalo na raw siya agad. Nang malaman nga ni Kim ang balita ay nawala raw ang kanyang antok at puyat. Samantala, susubukan namang masungkit ni Julia Barreto ang titulo bilang Best Leading Female Performance for Digital. Ito na may para sa rom-com series na Secret Ingredient na nakasungkit din ng nominasyon bilang Best Original Digital Drama Series. Kasama dito ni Julia ang South Korean actor na si Lee Sang-hon at Indonesian actor Nicholas Saputra. Dito naman, dalawang aktres sa Singapore at isa sa China ang katapat ni Julia sa naturang kategorya. Sa November 29 and 30, nakatakdang ganapin sa Jakarta, Indonesia ang 29th Asian Television Awards. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Suspendido ang Filipino boxer na si John Riel Casimero mula sa paglaban nito sa Japan ng 1 taon. Sa nagdaang boxing match kasi nito laban sa isang Mexican opponent, bagamat nagwagi via knockout, overweight ang Pinoy boxer na siyang labag sa rule ng Japan Boxing Commission. Ang mga detalye tutukan sa report na ito.
Isang taong suspensyon mula sa paglalaro sa Japan ang ipinataw kay former 3-division champion at Filipino boxer John Riel Casimero. Bigo kasi itong pumasok sa 122-pound super bantamweight limit sa 10-round fight nito sa Mexican boxer ni si Saul Sanchez. Nang tumapak sa scale sa kanilang official weigh-in noong Sabado, napag-alamang may bigat na 123 kilos si Casimero o overweight ito ng 1 kilo. Nang bigyan ng tsansa na mabawasan ang naturang timbang sa loob ng 2 oras, bigo pa rin ang Pinoy boxer. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang kanilang laban kung saan napatumba agad ng 35-year-old boxer ang Mexican opponent. Pero sa anunsyo ng JBC, bilang pagsunod na rin sa kanilang rule, hindi muna maaaring luwaban si Casimero sa Japan ng 1 taon. Kasalukuyang mayroong 34 wins, 4 losses and 1 draw with 23 knockouts ang Pinoy boxer. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa'yo, Yuel. Maraming salamat, Matchpoint Mili. At iyan ng mga nakalap naming mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Bago lamang po tayo magtapos, meron na lamang po tayong 71 araw, 71 days bago ang Pasko. Sa ngalan po muli ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Makita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.